Hello mga ka-bless! For today, meron na naman tayong eyelash tutorial. Pasensya na kayo mga ka-bless dahil hindi na naman tayo active pagdating sa eyelash tutorial. Anyway, si client, kung hindi ako nagkakamali, first time niya magpapagawa sa amin and galing din siya sa ibang bansa. Nakalimutan ko na kung saan siya galing. Kaya ito tinatanggal ko sa kanya ay hindi ito galing sa amin. Yung ginamit ko sa kanya na remover cream ay sa Jilin. After kong mag-removal, ay mag-lash bath na ako dito. 2 beses ako mag-lash bath kapag galing ako sa removal para talagang malinis at matanggal talaga yung mga residue. And binabanlawan ko lang din siya ng maigi. Minsan, ang ginagawa ko after kong banlawan yung natural lashes ni client ay kumukuha ko ng cotton buds. Then binabasa ko siya ng water at pinapahid ko siya sa eyelids ni client ng dahan-dahan. After, kumukuha ko ng transparent na tape and ilalagay ko siya sa area ng eye bags ni client. Ididikit ko siya sa skin and hatakin ko siya ng dahan-dahan pababa para mailapat or mailagay ko ng maayos yung gel patch. Dati, nakaka-receive ako ng eyelash tape at gel patch na tuyot, yung hindi po dumidikit. Kaya naghanap talaga ako ng maayos na store kung saan ako makakabili na maayos. Kaya sa mga kapwa ko dyan na lash artist na nakaka-receive din ng mga ganong senaryo, yung tuyot, yung tape, yung gel patch ay tuyot, i-try niyo yung store kung saan ako bumibili and ilalagay ko na lang sa comment yung link kung saan ako nakakabili ng maayos. Nailagay ko na yung gel patch, paglalagay ulit ako dito na small tape na white naman para ma-secure din natin na hindi lalabas yung mga bottom lashes. Mas magandang white na tape yung ilagay natin dito para makita na natin yung mga natural lashes ni client. Kasi kapag ibang color ng tape yung ilagay natin ay malabo, hindi natin makita masyado yung natural lashes. Kaya kung mapapansin ninyo, lahat ng video ko ay white na tape yung ginagamit ko para makita ko yung natural lashes ni client. And sa part na to, magmamapping na tayo dito. So, ang gusto na ni client ay dull eye, yung nakakalaki ng mata. Yung size na nilagay natin dito, 10mm yung pinakamaiksi, 12mm yung pinakamahaba. Ito yung magiging size ng base ko. At yung plus 2, ayan naman yung magiging size ng aking middle and top. Extreme glue ng Jilin nga, gagamitin ko dito na eyelash glue para naman maganda ang retention natin. Yung base pala, ang gagamitin ko dyan na lashes ay mag-handmade ako dito. Kaya ko naman sinabing handmade kasi ako po mismo ang gagawa ng fanning ko. In short, hindi ako gagamit ng pre-made. Yung middle and top ko, ang ginawa ko naman doon ay yung pang wet lash. So, ang ginamit kong lashes dito ay dalawa. Isang handmade at isang pang wet lash. Kaya ganito ang naging outcome niya. At kung nakaabot ka sa dulo ng video ito at isa kang lash artist or baguhan sa paglalashes at wala kang certificate, mag-join ka na sa aming online training sa darating na May 1. Paano makapag-join? Message ka lang sa amin. So ayun lang. Thank you for watching. Bye! Mwah!